Isang maulang araw sa inyong lahat dahil ilang araw nang suspendido ang ating klase. So, naghanda ako ng isang video recording na kung saan magpapaliwanag ako ng mga aralin natin na kasama sa ating chapter exam. Kaya panoorin ninyo hanggang dulo. Ngayon, ang ating tatalakayin ay pinagmulan ng wika. May dalawang uri ang pinagmulan ng wika. Ang una na dyan ay ang paniniwala sa banal na pagkilos ng Diyos o ng Panginoon. Ang ikalawa, yung ebolusyon na kung saan mga teorya, mga buong teorya tungkol sa pinagmulan ng wika. Unahin muna natin yung paniniwala sa banal na pagkilos ng Panginoon. Una ay ang Genesis chapter 2 verse 20. So ayon sa bersyong ito, kasabay ng paglikha sa tao ay ang pagsilang ng wikang ginagamit sa pakikipagtalastasan. So bagamat hindi tahasang binabanggit ang paglikha ng wika sa bersyong ito, makikita rito na may kakayahan ng magsalita at magpangalan ng unang tao. So sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalan sa mga hayop, ipinahihiwatig na ang wika ay likas na sa tao. So, mula sa kanyang paglikha ng mga tunog, no, yung mga bibigay ng mga pangalan. So, ang pagsilang ng wika ay kasabay ng paglikha sa tao dahil agad siyang nagkakaroon ng kakayahang makapagpahayag at makapagbigay ng kahulugan sa kanyang kapaligiran. So, kaya sa pananaw na ito, ang wika ay banal at may layuning makipag-ugnayan hindi lamang sa kapwa kundi pati sa Diyos o sa ating Panginoon. Ikalawa na dyan ay ang Genesis chapter 11 verse 1 to 9. Ito ay pinagmulan ng pagkakaiba-iba ng wika. Ito yung tinatawag na ang Tore ng Babel. So, ang bersyong ito ay ang nagsasalaysay tungkol sa Tore ng Babel. So, nagpapaliwanag kung paano nagkaroon ng iba't ibang wika dito sa daigdig. So, yung kwento ng Tore ng Babel, parang noong unang panahon kasi, iisa lang yung ginagamit natin na wika sa buong sangkatauhan. So, nagkaisa ang mga tao na magtayo ng isang lungsod at isang mataas na tore na aabot hanggang sa langit upang ipagmalaki ang kanilang kakayahan at manatiling magkakasama. So, ngunit nakita ito ng Diyos. Kaya ginulo niya yung mga wika na meron sila upang hindi sila magkaunawaan. So, dahil dito, nahinto ang pagpapatayo ng Tore ng Babel at siya ay nagkahiwalay-hiwalay o nag-iba-iba yung mga wika natin at nag-iba-iba din yung lugar na meron sa ng mga tao na yon. So, tinatawag yung mga lugar na iyon na Tore ng Babel. Kasi nga, nangangahulugan na yung Babel ay pagkakagulo o paghiwa-hiwalay ng mga tao sa mundo. Dako na tayo ngayon sa ebolusyon, mga teorya tungkol sa pinagmulan ng wika. So, meron ditong 6 na mga teorya, kaya makinig mabuti kung ano-ano ang pinagkaiba-iba nila. Una tayo sa teoryang dingdong. So, sinasabi dyan na lahat ng bagay sa kapaligiran ay may sariling tunog. Kasi nga, naniniwala ang teoryang ito na may likas na tunog yung bawat bagay sa paligid natin. Buhay man o hindi. So, yung mga tunog na ito ay nagiging basihan sa wika na meron tayo ngayon. Halimbawa, ayan. Sa halimbawa, yung tunog ng kampana, yung dingdong nito, yung maririnig mo sa relo at orasan, yung tik-tak niya, kapag naririnig niyo yung tunog nito, at yung uh, tren, kapag bumubusina naman, yun yung ginagawang tunog nun. So, tayong mga tao ay sensitibo sa tunog ng paligid. Habang minamasdan natin yung mga nasa paligid natin, ginagaya rin natin ito o ginagaya natin yung mga tunog na naging paraan upang matukoy natin yung mga bagay-bagay. So, dun daw nagsimula yung wika dahil sa teoryang dingdong.
Ang ikalawa ay teoryang bawaw. So, ginagaya ng tao ang mga tunog ng hayop at kalikasan. So, dito, yung mga tao ay ginagaya natin yung mga tunog ng mga hayop at kalikasan, yung mga nasa paligid natin. Ginagamit natin ito upang makipagtalastasan daw. Halimbawa, yung tunog ng butiki, yung tik, yung ano niya, pag tik-tik niya, and yung sa tunog ng aso, yung aw-aw niya. No? So, sa obserbasyon ng mga sinaunang tao, so ginagaya natin o ginagaya nila yung mga tunog na naririnig nila upang makipagkomunikasyon sila. So, lalo na sa pagbibigay ng mga babala, pagkilala sa mga hayop, o yung pagsasalarawan ng mga nasa paligid nila. So, ginagawa nila yung panggagaya ng tunog na yun para makapag-interaksyon sila sa isa't isa. Sunod na ay ang teoryang pupu. So, nagmula ang wika sa mga bulalas, bunga ng masidhing damdamin. So, yung tuwa, sakit, galit, at pagkagulat. So, dito sa teoryang pupu, ang pinagmulan ng wika raw ay yung mga damdamin natin. Yung mga sinasabi natin kapag nararamdaman natin yung isang emosyon. Okay? Halimbawa, ayan, yung aray kapag nasasaktan tayo, yung hi kapag pagod naman tayo, at yung wow kapag gulat o nagugulat tayo. So, kapag yung mga tao ay nakakaramdam ng matinding emosyon, syempre, automatic na sa atin o hindi natin sinasadyang lumabas yung mga tunog mula sa ating bibig na maaaring maging simula ng mga salitang ginagamit natin sa pakikipag-usap natin sa ibang tao. Yan. Kaapat, ang teoryang tatak. Ito ay nagsasabing may connection ang kumpas o galaw ng mga kamay ng tao sa paggalaw ng dila. So, dito, yung wika raw ay maaaring nagmula sa mga kumpas o galaw ng kamay na sinasabayan ng tunog hanggang sa kalaunan ay nagiging salita na rin daw. Ayan. Yung pagpapaalam, 'di ba gumagamit tayo kapag mamaalam tayo ng kamay. So, nagbababay tayo. So, pag iling, umiiling tayo. So, ginagamit natin yung sarili nating katawan sa wika. So, andyan yung kumpas ng kamay habang nagtatalumpati, yung habang gumaganon tayo. Pag sinasabi natin yung mga salita, so, ang koordinasyon ng katawan, kamay, at dila sa mga galaw at tunog ay maaaring humantong sa pagbuo ng sistematikong wika. So, sa madaling salita, nagsimula sa body language at sinasabayan ng tunog ang wika raw, sabi dito sa teoryang tata. Yan. Sunod tayo. Ang ikalima ay teoryang Yoheo. So, bunga ng pagsasama-sama ng lakas sa paggawa. So, yung wika raw ay nagmula sa ritmikong tunog na nililikha ng mga grupo ng tao. So, habang sila ay nagtutulungan sa mabibigat na gawain. Madalas din itong mapansin sa mga sinaunang trabaho, yung kagaya nga ng pagbubuhat natin. Yan. Nandyan din yung pagsagwan kapag tayo ay nangingisda, 'di ba mahirap 'yon. So dahil daw doon, gumagawa tayo ng tunog kung saan nakakalikha tayo ng wika. Halimbawa, ayan, yung hoy, sige hatak pa. Yan yung sinasabi natin sa pag tayo ay sabay-sabay na humihila ng bangka or ng lubid sa tug of war kapag naglalaro tayo. So, kapag sabay-sabay na nagtatrabaho yung isang tao, lumilikha tayo ng tunog upang magkaisa at magkaroon ng ritmo. So, para nagkakaroon tayo ng energy na gawin yon. So, yung mga tunog na ito ay unting-unting naging makabuluhang bahagi ng ating komunikasyon. Yung ika-anim na teorya ay teoryang Tararabumdeay. So, paniniwalaan na ang wika ay nagmula sa mga dasal o incantation. So, naniniwala ang teorya na ito na ang wika ay nagmula sa sinaunang ritual, yung mga dasal, yung mga incantation sinasabayan ng tunog at ng sayaw. So, sinasagawa sa mga seremonya
seremonyang panrelihiyon. So, batay ito sa mga sinaunang lipunan na kung saan ang paniniwala sa mahika at Diyos ay sentro sa buhay. Para mas maintindihan natin kung ano ba itong teoryang ito. Yan. Halimbawa, yung sayaw at awit ng mga babaylan. So, yung mga babaylan, sa mga hindi nakakaalam, ito yung mga babaeng manggagamot. So, sa ilang mga lugar, may lalaki din namang babaylan. Ngunit, karamihan sa kanila ay babae. Pero yung iba, kung may lalaki man, ay feminine qualities. Kumbaga, sa atin ngayon, sa panahon, ay mga gay or mga bakla na, no? So, yung mga paulit-ulit at ritmong mga tunog sa mga seremonya ay naging bahagi rin ng kultura natin na kung saan kalaunan ay lumago bilang sistema ng wika sa ating lipunan. So, dito sa Tarara Bumde ay, ang lagi lang tatandaan ito ay tungkol sa ritual. So, yung wika raw ay nagmula tungkol sa ritual na ginagawa natin. Ayan. So, sasagutan na lamang natin ito kapag meron na tayong face-to-face classes. So, para sa pagsasanay sa aralin na ito, ay gagawin na lamang natin ito kapag tayo ay may pasok na, may face-to-face class na ulit tayo. So, para sa panuto, basahin ko lang, gumawa ng isang comic strip na may 4 to 6 frames na nagpapakita kung paano nabuo ang wika ayon sa napiling teorya. Yung 6 na teorya, pipili lamang kayo ng isa na gagawa ng comic strip. Yan. So, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, paki-heart react naman na may ribbon yung aking chat sa GC ninyo. So, para malaman ko kung nanonood ba talaga kayo ng video na ito. So, makikita nyo yung heart na yon sa screen na ito kung ano ba yung itsura ng heart na sinasabi ko. So, dapat yan yung makikita kong reaction kapag napanood nyo na itong video na ito. Intindihan? Manood ng mabuti. So, tayo na ay magpatuloy sa ating talakayan. So, ngayon naman, ang aking tatalakayin ay tungkol sa kasaysayan ng wikang pambansa. Ayan. So, umpisa natin sa panahon ng katutubo. Ano ba yung nangyari dito patungkol sa ating wika? Ayan. So, teorya ng pandarayuhan o yung wave migration theory. So, ayon kay Dr. Henry Otley Breyer, naniniwala siya na may 3 pangkat ng tao na dumating sa Pilipinas na nagpasimula ng lahing Pilipino. Ang una na dyan ay yung mga Negrito. So, ito yung unang dumating sa bansa. Gamit nila yung mga tulay na lupa, naninirahan naman sila sa mga kabundukan ng ating bansa. May mga maiitim na silang balat at yung buhok nila ay kulot. At medyo pandak din sila. At yung mga Indones naman, sila naman yung mas matatangkad kaysa sa mga Negrito. Mas maputi din sila kaysa sa Negrito. At may kakayahan naman silang gumawa ng bangkat at madalas silang makita sa mga baybayin o sa mga tabing dagat ng ating bansa. So, yung ikatlo ay yung Malay. So, naniniwala na pinaniniwalaang ninuno ng maraming Pilipino yung Malay na sinasabi dyan. So, may kakayahan naman silang bumuo ng pamahalaan, ng mga batas, at mga lipunang may sistema. Kasi sinasabi na ang pagkakaiba-iba ng wika at kultura ng mga katutubo ay maaaring bunga ng pagkakaiba-iba ng lahi o pangkat, bunga ng dumating sila sa ating bansa. So, isa itong patunay na mayaman ang pinagmulan ng wikang Pilipino dahil sa iba't ibang pangkat o mga grupo na pumunta sa ating bansa. Ngayon, dako na tayo sa teorya ng pandarayuhan mula sa rehiyong Austronesiano. So, ito yung mga mas bagong pananaw kaysa sa naunang teorya natin. So, ayon sa mga modernong linguista, ang mga ninuno ng Pilipino ay kabilang sa Austronesian-speaking people. So, isa itong lahi na lumalaganap mula sa Taiwan,
Timog China, Timog Silangang Asya patungo sa ating bansa, sa Pilipinas. So, ito rin yung mga Indonesia at sa Pacific Island. So, yung mga wikang katutubo sa Pilipinas ay kabilang sa pamilyang Austronesiano. So, kaya may pagkakatulad ito sa mga wika ng Malaysia, Indonesia, kaya din tayo may mga words na parang parehas lang sa kanila kasi dito din tayo galing. So, ipinapakita nito na ang wika ay may pandaigdigang ugnayan at may matandang pinagmulan. Mapapansin din natin yung makapagkapare-pareho ng mga wika natin sa ibang bansa. Yung kagaya ng sinabi ko, yung words. Parehas sila ng bigkas pero magkaiba ng ibig sabihin. So, dito daw tayo nagmula, yung wika natin. Yan. So, baybayin. Dito na tayo sa baybayin. So, ang tawag sa pamamaraan ng pagsulat ng mga katutubo o ng mga ninuno natin. So, binubuo ito ng 14 na katinig o 14 katinig at 3 patinig. So, sinusulat ito madalas sa mga dahon, balat ng kahoy, yung mga kawayan, ginagamit yung mga matutulis na bagay para ikorte o iukit sa mga baton. Doon siya madalas makikita. So, pakaliwa, ibig sabihin, kanan. So, pakaliwa yung direksyon ng sulat nito. So, kapag magsusulat tayo ng baybayin, kinakailangan muna natin itong isalin sa wikang Pilipino. At saka ito papantigin sa bawat letra nito. So, paano naman kapag tayo ay nagtatanggal sa baybayin? So, gagamit lang naman tayo ng cross sign, ayan, tsaka ng plus sign sa pagtatanggal ng mga letra sa ating baybayin. So, ilalagay ito sa ibabang bahagi ng mga simbolo. So, paano naman sa pagbabago ng mga pantig? So, dito muna tayo sa I at I. Kapag tatanggalin natin o magbabago tayo nito, ilalagay natin ang tuldok sa itaas na bahagi ng simbolo. Halimbawa, sa ga. So, gagawin natin siyang ge. Lalagay ako ng tuldok dito, yan, sa itaas na bahagi. Pasensya na ang aking tuldok. So, itaas na bahagi ng simbolo para alam ko na nabago yung letra ng simbolo na iyon. So, pagdating naman sa O at U, sa babang bahagi, dito tayo maglalagay. Yan. So, yan. Naglagay tayo dyan para malaman natin na binago mo at ginawa mong O or U yung letra na nasa simbolo. So, paano naman pagdating sa quit? So, pagdating sa quit o sa comma, ang lalagay lang naman natin ay isang linya. So, para ito sa ating quit. Pagdating naman sa tuldok, sa dulong bahagi ng pangungusap, gagamit tayo ng dalawang linya. Ay, sorry. Hindi pala pantay. Ayan, dalawang linya. Ayan. Dalawang linya para sa tuldok pagkatapos ng isang pangungusap. So, yan yung dapat tandaan kapag magsusulat tayo ng baybayin. Para mas madali nating maintindihan, meron ako ditong halimbawa. Ayan. So, halimbawa, sa musika. So, nagbago tayo ng U. So, kaya natin nilagyan sa ilalim ng tuldok. Ayan. Naglagay tayo dyan ng tuldok. So, naging mu na siya. Yung C, nagbago naman tayo ng ating letra. Kaya tinagdukan natin sa itaas. At yung ka, same lang naman siya. So, wala tayong binago dyan. So, naging musika. Yan yung pagsusulat sa baybayin ng salitang musika. So, yan. Dito naman tayo sa kapayapaan. So, ka, pa, ya, pa, tsaka yung N. So, pagdating sa N, nagtanggal tayo. Kanina sinabi ko kapag nagtatanggal tayo ng isang letra, gumagamit tayo sa ibabang bahagi ng simbolo ng cross sign. Ayan, may cross sign dyan. Or ng
cross sign, alin man dyan sa dalawa, yung pwede nyong gamitin sa pagtatanggal ng letra kapag nagsusulat tayo ng baybayin. Ngayon, dako na tayo sa panahon ng mga Espanyol. Pagkatapos ng mga katutubo, ang mga Kastila naman yung mga nandayuhan sa Pilipinas. So, layunin nilang ikintal sa isip at sa puso ng mga katutubo ang Kristyanismo. So, ipinalaganap sa atin ng mga Kastila o ng mga Espanyol yung mga Kristyanismo. Ipailalim yung mga katutubo sa pamahalaang kolonyal. So, gumamit sila ng mga relihiyon o mga religion bilang pangunahing kasangkapan nila sa pananakop sa ating bansa. So, ang mga misyonaryong Espanyol mismo ang nag-aral ng mga wikang katutubo natin. So, upang maging epektibo yung kanilang misyon, ang mga misyonaryong Espanyol ay nag-aral ng wikang katutubo, tulad na lamang ng Tagalog, mga Ilocano, mga Cebuano nating mga dialekto. Yan yung mga dialekto natin, pinag-aralan nila. So, nagsulat din sila ng aklat na pangrelihiyon sa mga wikang lokal. Tulad na lamang ng kauna-unahang libro na meron tayo. Ito yung tinatawag nating Doktrina Kristiyana. So, na kung saan naglalaman ito ng mga dasal na nakasulat sa ibang wika. So, hindi tinuturo ng mga Espanyol sa masa yung wikang Espanyol. Kasi nais nila mapanatili yung distansya at kontrol habang sinasakop nila tayo. Bagamat ganon, nakatulong ito sa dokumentasyon at pagpapalaganap ng wikang katutubo, lalo na sa ating mga Tagalog o yung wikang Tagalog na meron tayo. Dako na tayo ngayon sa panahon ng Rebolusyong Pilipino. So, sa panahong ito, sumiklab na yung matinding damdaming makabayan sa puso ng mga Pilipino. So, bunga ng mahabang pananakop at pagmamalupit ng mga Espanyol, dito na nagsimula yung panawagan ng kalayaan ng mga Pilipino mula sa mga sumakop sa atin at dahil sa makapangyarihan nila. Itinatag ni Andres Bonifacio ang Katipunan, ang wikang Tagalog ang ginamit sa kanilang mga kautusan at pahayagan. So, dito na nabuo yung KKK. So, KKK ay kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o yung katipunan na ating tinatawag. So, itinatag ito ni Andres Bonifacio na kung saan yung pangunahing layunin nito ay ang pagpapalaganap o pagpapalaya ng Pilipinas mula sa kamay ng mga Kastila sa pamamagitan ng revolusyon, sa pamamagitan ng paghihimagsik. So, dito na sumikat yung linyang punitin natin yung sedula. So, punitin natin ang sedula. So, sinyalis ito ng revolusyon ng mga Pilipino sa mananakop sa mga Kastila. So, ito yung sinyalis ng parang war, kung ika nga nila sa atin, no? War para maging malaya tayo sa ating mananakop. Sumibol sa mga maghihimagsik na Pilipino ang mga kaisipang isang bansa, isang diwa laban sa mga Espanyol. So, yung wika na karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan natin ay ginamit nila bilang isang makapangyarihang kasangkapan sa paglaban. So, sa pamamagitan ng wikang Tagalog, naipahayag nila o naipahayag ng mga katipunan o ng mga tao noon yung inahing nila laban sa mga kolonyalismo. So, naipalaganap din nila yung mga kaisipang makabayan. Andyan din yung napabatid nila yung mga panawagan sa paglaya at pagkakaisa ng mga Pilipino. So, yung katagang isang bansa, isang diwa, ay sumasalamin ito sa pagkakaisa isang may layunin o mithiin ng mga Pilipino noong panahong iyon. Kumbaga, makalaya tayo sa mga mananakop natin o sa Kastila na nanakop sa atin. So, yan yung parang tagline nila para magkaroon tayo ng kalayaan. So, para sa pagsasanay ng LAS 5 ay maaari ninyang sagutan ito. So, titingnan natin kapag may F2F o checkan natin yan kapag may F2F class na tayo kung tama ba ang inyong ginawa
o yung mga kasagutan ninyo rito. So, yan. Para sa panuto, pumili ng 5 salitang Filipino. Halimbawa na dyan yung wika, bayan, mahal, sinta, dyan. Okay? So, na may kaugnayan sa pagkakakilanlan ng isang Pilipino at isulat ito sa baybayin script. So, kanina pinakita ko at tinuro ko sa inyo kung paano nga ba bumuo o sumulat ng isang baybayin. Diyan, yung mismong simbolo ng mga salita o ng mga letra, pwede nyong tingnan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana marami kayong natutuhan sa ating talakayan. So, pwede nyo nang ulit-ulitin kung hindi nyo masyadong naintindihan or pwede din naman kayo magtanong sa akin kapag may F2F class na kayo. So, God bless and stay safe po. Paalam!